Mga kabayan, ipinag-utos na ng Senado ang pag-aresto kay suspended Banbantarlac Mayor Alice Goo at 7 pa niyang kasamahan. Ito ay matapos hindi sila sumipot sa ginawang pagdinig kahapon sa Senado kahit inisyuhan na sila ng subpina dahilan para patawan sila ng contempt. Sabi ng ilang senador, hindi sapat na dahilan ni Goo ang trauma at mental health kung saan ay nagpadal siya ng excuse letter sa Senado kahapon. Nakakahiya naman po dun sa mga tunay na may mental health, seryosong usapin ang mental health. At hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Sinyalis ito na meron silang alam na ayaw nilang isiwalat o ayaw nilang ipaalam sa atin at meron silang tinatago. Yung hindi nila pagpunta ho dito para sa akin is a sign of guilt. Samantala, ibinunyag naman ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi lang pala si Mayor Alice Goo ang may kaparehong kapangalan sa NBI, kundi maging ang kapatid nito na si Sheila Leal Goo. Ibig sabihin talagang modus na ng pamilya nila Mayor Goo ang manloko hindi lang sa mga Pilipino kundi maging sa PSA, NBI at iba't iba pang ahensya ng ating gobyerno. At ito po ay kasabay din ng application nung nauna pong Alice Goo na may petsang November 3, 2006. Hinahanap na rin po, Madam Chair. Parehas din po yung address nila na ibinigay, yung number 83 Kalanchaw. Non-existent sila doon sa lugar na yon. Ayon naman kay Senator Rizon Tiveros, proseso talaga ng Senado, hindi lang sa kaso ni Mayor Alice Goo ang pag-i-issue ng warrant of arrest kapag hindi nagpakita at nagtatago ang isang individual na ipinapatawag o iimbestigahan sa Senado para sa kanyang mga kaso. Wala na pong nag-raise nung ganyang concern dahil per the rules of the Senate, in investigation, in aid of legislation, kasunod po ng investigasyon ang subpoena at kasunod po ng subpoena kapag hindi pa rin sinunod ay ang pag-cite in contempt na ang practical implication ay pag-issue ng warrant of arrest. Sa pagpapatuloy ng pagdinig kahapon, ikinagulat ng Senado ang ginawang pagbubunyag ni Senator Sherwin Gatchalian kung saan ay may panibagong record at dokumento silang natuklasan na magpapatunay na ubod talaga ng kasinungalingan itong si Mayor Alice Goo. Ayon kay Gatchalian, hindi para talaga lumaki at nag-aral si Alice Goo sa farm kung saan ay sinasabi ni Goo na naging private teacher niya si Rubilin. Dahil naging schoolmate mismo ni Senator Gatchalian itong si Alice Goo sa isang eskwelahan mula grade 1 hanggang grade 3. Apparently, si Guo Huaping or si Alice Goo hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya. And I'll show you the proof. No, dahil nga lumabas sa hearing yung totoong pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. No? So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral ho talaga ho siya. No? And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. No? Bilang ebidensya, ipinakita ni Gatchalian ang mga dokumento at school record nitong si Guo Huaping na nag-aalyas na Alice Goo. Lumalabas din sa record na kumpirmado ang kanyang tatay na Chinese at ang kanyang nanay na si Win Yilin na nauna ng ibinunyag ni Gatchalian. And ito yung kanyang school records. Next will be the in-attach ho kasi pag nag-enroll ka, meron kang mga i-attach mo yung alien certificate of registration mo at lumalabas yung alien certificate of registration niya match doon sa alien certificate of registration na hawak ng Bureau of Immigration. And in that enrollment document, meron ding birth certificate galing sa China, no, in Chinese. At tinranslate and tinranslate siya sa English. So nakasulat dito na father niya si Guo Jiangjong, alam na ho natin, at ang mother niya ay si Wen Yilin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa mga sandamakmak na mga ebidensya
na naglilitawan sa tunay na pagkatao ni Alice Go. Dapat na ba talaga siyang patawan ng habang buhay na pagkabilanggo dito sa ating bansa? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Isusulat ko na po iyon kay SP Cheese. At gaya ng nasabi niya sa inyo, sa media, sa ating publiko, bago pa itong hearing, na handa silang pirmahan ang arrest warrant para kina Mayor Alice Guo o Guo Huaping, ay yun na po yung susunod na mangyayari. Pag pinirmahan na nila yung aking citation in contempt ng 8, mati-trigger na po yung pag-issue ng arrest warrant sa kanila. Ma'am, kailan niyo po ina-expect na lalabas yung arrest order? Today? I suppose any day now, susulatan ko na si SP kaagad. So, para maiakyat na rin po sa kanyang desk. So ngayon niyo siya susulatan, ma'am? Today? Ngayong araw na po, Okay. susulatan na po si SP. So ano magiging process nun? Once ilabas yung arrest order, so lahat ng addresses nila mayor ay pupuntahan ng sergeant? Lahat Sergeant na. at Arms? Yung pinaka-known na address ni na Guo Huaping o Mayor Alice Guo ay sa serva nung arrest warrant ng kusaan. And if hindi nila mahanap si Mayor Go, ma'am, paano po yun? Hahanapin po siya. At eventually, mahahanap siya. Should the respondent first maybe explain why he or she should not be cited? Well, Po siya decide? wala na pong nag-raise nung ganyang concern dahil per the rules of the Senate, in investigation, in aid of legislation, kasunod po ng investigasyon ang subpoena at kasunod po ng subpoena kapag hindi pa rin sinunod ay ang pag-cite in contempt na ang practical implication ay pag-issue ng warrant of arrest. Kaya mayroong mga tips na lumabas sa amin at papakita ko ito baka makatulong rin sa inyo. Apparently, si Guo Huaping or si Alice Go hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya. And I'll show you the proof. No, dahil nga lumabas sa hearing yung totoong pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. No? So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral ho talaga ho siya. No? And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. No? And ito yung kanyang school records. Next will be the in-attach ho kasi pag nag-enroll ka, meron kang mga i-attach mo yung alien certificate of registration mo at lumalabas yung alien certificate of registration niya match doon sa alien certificate of registration na hawak ng Bureau of Immigration. And in that enrollment document, interestingly, meron ding birth certificate galing sa China, no, in Chinese. At tinranslate and tinranslate siya sa English. So nakasulat dito na father niya si Guo Jiangjong, alam na ho natin, at ang mother niya ay si Wen Yilin. So I just want to put this on record and show to the committee because as we go along, ang dami hong nagpo-provide ng information eh. Kasi nga lumalabas yung totoong identification niya at gusto ho namin din magamit. Sayang naman itong mga pieces of evidence, gusto ho namin magamit para lalong tumiba yung kaso na ifina-file po ng ating Solicitor General. Any comment to that? We will be happy to receive these documents, Honorable Senator, and we will consider the same together with the team, together with the Honorable Solicitor General on the deliberation on the filing of a co-warrant. We submit, Honorable Senator. Thank you, ASEC Kondangan. I'll just jump to another, with your permission, Madam Chair. I'll take Yes, advantage of the presence of the chairman of PAGCOR
who's here with us since 10 a.m. So thank you very much for staying, Chairman. Chairman, naririnig niyo naman yung discussion kanina pa, no? At narinig rin namin yung position ninyo sa media about legitimate pogo, illegitimate pogo. But naririnig nyo rin dito yung discussion namin tungkol sa pogo at yung krimen, no? At kaya ho kami ng mga senador, kasama kami ni Senator Risa, ang position namin i-ban na, no? Dahil nga for the last since 2022, 6 na raid na yung naisagawa ng gobyerno. Almost 6,000 na ang na-deport. No? This is in the last 2 years. At ito lang yung mga nahanap lang natin. No? So, Mr. Chairman, anong gagawin natin? No? Hindi natatapos to at may mga tao katulad ni Mayor Jing na naapektuhan. Narinig nyo naman yung kanyang testimony kanina. Narinig nyo rin nakita nyo yung picture about the torture. Anong gagawin natin ngayon dahil hindi natatapos to? And even during the first hearing, I remember nung nagkaroon ng hearing ang good chairperson natin about that raid in Clark. Narinig ko ang position ng PAGCOR is strong regulation, improvement. But after 2 years, nandito ulit tayo. So, anong gagawin natin, Mr. Chairman? Senator Gatchalian, magandang hapon po. Ang posisyon ko po at ang posisyon ng board ng PAGCOR sa pangkasalukuyan ay una balikan lang natin. Ito pong lahat ng ating hinaharap sa pangkasalukuyan tulad ng kaso sa Porac at Tanban ay maliwanag po kasi dito eh. Ito po yung hindi na natin na-renewhan ng lisensya. We are of the belief, ako po ay kasama ang pamuno ng PAGCOR na ginagawa po namin ang lahat na magagawa namin. Nag-umpisa po sa 278, ngayon po ay 46, doon po sa 46 para patunayan lang na minomonitor at stricto na ang pinatutupad ng mga alituntunin. 3 po ang suspendido sa pangkasalukuyan. Isa po ay meron na pong rekomendasyon ang OGLD na kanselahin na rin ang lisensya. Hindi po dahilan sa torture or sa mga masasamang gawain, kundi dahilan sa meron pong napapansin lang ang intelligence ng PAGCOR o security ng PAGCOR na meron pong posibilidad na isa po doon sa 46 ay merong activity na hindi nararapat na ginagawa. Ang posisyon ko po, dahil nalinis na po namin yan, halos nasala na ho ng husto eh. At ang totoo, maibida ko lang, meron pong bago ring kaming tinayo na SBPO kung saan ngayon po 10 na yung nabibigyan ng lisensya, kasama po yun doon sa nabanggit kong nabigyan ng lisensya. Ito po yung nagsiservisyo bilang customer agent or customer service ng mga gaming operators sa ibang bansa tulad ng Europa at ng Amerika. So, ang paniwala ko po kasama ng pamuno ng pangkasalukuyang pamuno ng PAGCOR ay if we properly regulate and really properly monitor, ay sayang din po yung buwis na kikitain ng PAGCOR at gayon din naman ng Bureau of Internal Revenue. Dahil kami po ay nag-uusap ngayon ng BIR, lahat po ng monthly reports namin ay may kopya din sila. Sila po ay tumatanggap ng 2.5 beses ng anong tinatanggap namin. At yun po ang posisyon namin sa pangkasalukuyan. Pero kung ang magiging desisyon po ng Senado, ng Kongreso, ng Pangulo ng Pilipinas ay totaling isa na ito, wala po kaming
gagawin pagkontra dito. Ang akin lang pong gustong sabihin, Senator Gatchalian, ang problema po natin, pag binandi natin ito, tuloy-tuloy din po itong masasamang gawain na to. Kaya panawagan na rin sa law enforcement na kung maaari ay hulihin na at sugpuin na yung mga illegal na yan at lahat ng dahil ang maliwanag po rito, mukhang hindi na, Senator, babalik sa ibang bansa, sa bansa ng China, itong mga kriminal na ngayon ay nakakalat sa buong Pilipinas. Paniwala ko po, baka patuloy pang operation ng PAGCOR at meron na namang ilan dyan kung sakaling mare-raid at lalabas na naman ang mga paghuli nila at pagpapakita na may mga torture or whatever. I honestly do not know. But ang akin lang po ay sana masubaybayan din ito ng mga otoridad. Dahil kung isasara din po natin ito, magpapatuloy pa rin yung illegal na gawain nila, baliwala po yung dahilan kung bakit natin sinara ito. At nakakahinayang din yung himigit kumulang sa pag kinumpute po natin ay sa pangkasalukuyan, mga 22 o 23 bilyong pisong maaaring maging buwis din para sa taong 2024. Yung po, Senator Gatchalian, ako po, kasama ng pamunan, ay definitely, we condemn all these criminal activities. Meron po kaming mga ginagawa. Tama kayo, maaaring hindi sapat at hindi ganun kabilis. Pero siguro naman masasabi ko sa halos wala pang 2 taon namin pamumuno, yung pong pagbabago ng struktura, pagbabago po ng mga regulasyon, ay malaki na po ang binaba at binawas ng mga kalokohan na nagaganap dito for those who have a license. Doon po talaga sa walang lisensya, hindi na po talaga namin mamomonitor yon at hindi na rin po namin talagang masusubaybayan pa yung criminal activities nila. Ang naibibigay lang namin impormasyon na nagmumula sa security group ng PAGCOR ay yung mga nakikita namin patuloy pang mga illegal na hindi na dapat nag-ooperate. We continue to furnish the authorities the updated list para mapakita po at halos linggo-linggo rin sila'y sumusulat sa amin at nagtatanong ito ba'y may lisensya pa o wala. So yun po ang gusto kong ipabot sa inyo, Senator. My position is we definitely condemn all these criminal activities. Hindi po namin papayagan yan. Ginagawa po namin ang lahat para yung mga lisensyado ay hindi na umulit dito sa mga nakikita nating mga ginawa ng mga ngayon wala ng mga lisensyang mga pogos na illegal. Yun lang po, Senator. Senator Sherwin, if I may interject. Chair Tenko, hindi ba naapektuhan yung posisyon yung iyan ngayong mismong ang DOF Secretary at ngayon lang mismong ang NEDA Director General ay nagsasabing mas makabubuti kung iban na lang natin ang ako po pogos. sinabi ko nga po, collectively, kung yun ang magiging final decision, ako po ay sasang-ayon. Ang sinasabi ko lang po, directly and indirectly, meron pong himigit kumulang sa paniwala po namin 250,000 empleyado or 250,000 Filipino ang mawawala ng hanap buhay ng biglaan. Sa panahon po ngayon na ang buong mundo, hindi lang tayo nahihirapan, yun po ang unang pumapasok sa isipan namin. Bakit ko po nabanggit yung 200,000 na yun? Sa ngayon po, directly nakalista sa amin, meron pong mahigit 30,000 Pilipino ang directly nagtatrabaho dito. Meron po kaming binuksan at binigyan ng lisensya na halos 10 SBPO, kulang 10,000 po ang registered na numero po nila at we can provide you with this number. Then, meron po talaga rin, alam naman natin, yung mga ancillary services
Nandiyan po yung mga transportation, security, messengerial, yung pong mga restaurants na nakakalat na kung saan may trabaho ang mga kitchen helper, waiter, mga kusinero. So, yun po ang pangunahin lang na magiging epekto nito. Pero kung hindi naman po ako ekonomista, tulad ng NEDA o ng namumuno sa Department of Finance ngayon, kung sa paniwala po nila yun ang dapat maging posisyon palagay ko po isa lang masasabi ko, kami po hindi ko kontra doon sa kanilang rekomendasyon na yun. Yun lang po at maraming salamat sa inyo. Very well noted po at maraming salamat din. Salamat, Sen. Sherwin. Chairman, magandang narinig namin na hindi kayo kokontra o bukas yung isipan nyo para permanently i-ban na yung Pogo. Magandang komento yan na narinig ko. Ano ang pumipigil sa inyo para i-recommendang i-ban na ang Pogo? Sa ngayon Bukas po, naman ang isipan nyo, ba't ayaw na lang natin i-recommenda na para... sa ngayon po kasi naging hamon sa akin yung malinis sana yung industriya at maliwanag naman po na nakita natin magsimula po nung ako'y na-appoint kahit papaano po naging matagumpay din yung naging adhikain ko at kasama ng mga namumuno sa PAGCOR ngayon. So sa akin po more of isang challenge na ito'y mapatino at malagay sa ayos. Nakita ko rin po na sa taong ito, kung hindi po masasara yan, kulang 7 bilyon po ang piso ang papasok sa kaba ng PAGCOR. Kahit 43 na lamang ang sa ngayon ng may lisensya. Alam ko naman po at alam naman natin lahat na halos 70% po ng kinikita ng PAGCOR ay naibabalik din sa taong bayan at sa ating mga pangangailangan. So yun lang po, Senator Gatchalian, ang binibigyan ko ng konsiderasyon. Pangalawa po marami din pong mga kumpanyang dayuhan nagmumula sa Thailand, sa Singapore, ay mga lisensyado po natin sa ngayon. At sila naman po naghahanap buhay din ng tapat at marangal, parang sinasabi ko lang at sinasabi namin lahat, sayang din naman na hindi sila makapagtrabaho, makapaghanap buhay ng matino at lalo tigit pa yung maapektuhan talagang marami ngayon sa ating mga kababayan na mawawalan ng hanap buhay. Dahil paniwala ko po, wala namang mga retirement program yung mga kumpanyang yan, hindi tulad ng ibang mga kumpanya na pag ikaw ay nagbawas ng empleyado, mabibigyan mo ng retirement. So sa akin po, Senator, nagtatapat ako sa inyo, yun po ang pangunahin sa aking isipan. Gayon din naman po sa pamunuan ng PAGCOR sa pangkasalukuyan. Alam ko na challenge ko kayo na linisin to at nakita ko yung efforts ng inyong administrasyon na talagang linisin, no? Dahil nga from 200 naging 40 plus na lang ngayon ang mga lisensyadong Pogo sa PAGCOR. Nakita rin namin na nag-issue kayo ng bagong guidelines. Opo. Pero with all due respect, ako hindi pa rin ako kampante, no? At komportable na malilinis natin yan dahil based sa hearing na isinagawa namin, di lang namin masabi ngayon, pero marami rin sa mga legal na Pogo, quote-unquote, ay partner niya mga illegal na personalidad. No? Hindi lang namin pakita dahil ongoing yan, but pwede nyo sigurong kausapin ng mga enforcement agencies natin. So, on face value, mukhang legal sila, pero kung hihimayin-himayin natin yung kung sino-sino yung mga kasamahan nila, parehong personalidad na lumalabas doon sa ipinakita ni Senator Risa kanina. Actually, yung mga personalidad na huyan, nakita rin ho namin doon sa quote-unquote legal Pogos. No? Hindi ko na ho isa-isahin, no? Dahil ongoing investigation. Kaya hanggat sila ay magkasama at magkanegosyo, napakahirap po talagang tanggalin yung kriminalidad dahil kumbaga embedded na sila magkasama sila. Pangalawa,
may mga bagay na lumabas dito sa aming pagdinig na hindi nagagawa ng maayos. For example, alam ni Attorney Fernandez to, yung incorporators ng tatlo, mga vendors. Hindi nila ho dito, mga vendors ho sila. Pero naging incorporators ho sila ng mga POGO companies. No? Pinuntahan rin ho namin, pinuntahan ng COMSEC, nakita ho namin na talagang vendor yung kanilang mga lugar. Ang punto ko ho, ito yung bagong regulation pero nakakalusot pa rin ng mga ganitong problema. Kaya kung gagawin ho natin yung talagang mahigpit na regulation, hindi makakalusot ho yung vendors na ho yun dahil kami ho pumunta in COMSEC, andyan ho yung COMSEC, pumunta ho sila, nakita ho nila na talagang barong-barong yung bahay. Paano naging incorporator ho yan ng POGO?